Magandang araw po sa inyong lahat. Abay, nasa balita na naman ang ating mga pulis. Maraming trabaho pero parang medyo marami ring kaso recently. Kasama po natin ngayon na magpapaliwanag at magbibigay impormasyon si Colonel Jean Fajardo, spokesperson ng Philippine National Police. Kauna-unahang babae na sa pwestong yun umupo at siya rin po ay abogado. Magandang araw, Colonel Jean. Magandang araw po, Mama Lu. Alright. So umpisahan na po natin. Medyo nasusuki na kayo dito sa aming programa sa dami ng ating mga usapin ukol sa Philippine National Police. Una, ang sabi ni Senator Bato de la Rosa, ang pangunahing may akda at namuno sa Plan Tokhang, parang failure o palpak daw ang PNP reforms. Kaya't kailangan pa daw dagdag trabaho. Tinatanggap natin, ma'am, yung mga puna po ng ating mga mambabatas kasi naniniwala po tayo na kapag tayo po ay pinupuna, ito rin po ay nagbibigay daan para ma-improve po natin yung ating mga performance. Yung mga recent issues po hounding the PNP, ito ay being taken seriously by the PNP leadership po. Okay. Pero recently, nagkaroon kayo talaga ng parang focused effort. Ano po? Yun yung 5-person committee na pinag-resign pa en masse, courtesy resignation, ang lagpas 900 na colonels at generals. Pero ano yung nangyari? 18 lang yata yung nasabit. At ngayon, mga rank and file yung medyo nasasabit. Tama po, ma'am. Kung matatandaan po natin itong Enero po ng taon na ito ay nagkaroon po ng panawagan ng ating kagalang-galang na SILG sa rekomendasyon na rin po ng ating Chief PNP noon na si Police General Rodolfo Azurin Jr. Kaya kami mga 953 third level officer o mula police colonel hanggang police general po ay nagsumiti po ng courtesy resignation para nga po bigyang daan yung paglilinis sa aming hanay. Na ngayong natapos na po yung proseso po na yon at tama po kayo ay mayroon pong 18 po na tinanggap po yung kanilang courtesy resignation. At ngayon naman po ay nakafocus po yung ating efforts dito po sa mga tinatawag po nating second level officers mula patrolman hanggang lieutenant colonel. At bago pa man po itong nangyari nga po na panawagan po ng courtesy call, Ma'am Malu, ay naging tuloy-tuloy naman po yung paglilinis natin ng hanay. At sa katunayan, kung aking lang maibabahagi, ma'am, from January hanggang August 30 ay mahigit 4,000 na po yung mga naresolba po nating kaso involving yung ating mga police personnel at mga 950 plus po dyan ay na-dismiss na po natin sa serbisyo. Ito lamang ay nagpapatunay, Mamalu, na siniseryoso po natin yung pagdidisiplina at paglilinis po sa ating hanay. Okay. Ngayon, hindi rin naman patas kung lalahatin natin na bulok o madumi ang ating kapulisan. Pero ang sabi ho ng Commission on Human Rights, merong lagpas 200 kaso na pending sa kanila sa dockets ninyo. Yung sinasabi ninyong 4,000 cases na inimbestiga at 900 halos ang na-dismiss. Ano po yun? Sino ho nag-imbestiga at anong mga kaso? Ang mga kaso pong yan, ma'am, ay administratibo po. Iba-ibang klase po yan na mga administrative case. Some of them ay service-related doon sa mga police operation na sinamahan at pinagtrabahuhan po ng ating mga police. Kasama na rin po dyan yung mga less grave offenses, yung mga grave offenses katulad po ng irregularity in the performance of duty, grave misconduct, serious neglect of duty. So halo-halo na po ito, ma'am. At yung sinasabi naman po ng Commission of Human Rights na meron po silang iniimbestigahan ay hindi ko po hawak yung datos na yon. But suffice to say, Ma'am Malu, na lagi pong bukas ang PNP sa sino man pong mga ahensya ng gobyerno ang mag-iimbestiga at yun ang ating commitment naman before na magiging bukas tayo at magko-cooperate po tayo. Dahil isa lang naman po yung objective na hindi natin palalagpasin kung meron mang abusadong pulis, merong mga pagkukulang at yan naman po ay ina-address po ng pambansang pulisya po. Okay. Balikan po natin. Recently, nagkaroon kayo ng drug testing. Ano po? May 8 na sumabit na positive sa kanyang paggamit ng droga. At kasama dyan yung isang police colonel na hepe ng Mandaluyong Police. Paano ho ninyo masasabi na parang tipong ang droga problema lang ng users at pushers, pero mukhang meron ding cuddlers at may users sa hanay ng mga pulis? Kasama yan, Ma'am Malu, sa ginagawa po natin at yung patuloy na ginagawa nating paglilinis sa ating hanay. At
ma-correct ko lang, Mamalu, yung 8 pong sinasabi nyo, ay yan po yung mga 8 out of the 25 po na nag-positibo po sa illegal drug use from the January to August of this year. At isa nga po dyan, unfortunately, ay isang police colonel na tinatawag po natin nasa 3rd level. 8 po dyan, saka sa mga police na involved na dyan ay na-dismiss na po sa serbisyo. Samantalang isa po ay nag-resign bago pa lumabas yung desisyon laban sa kanya. At yung remaining cases po ay ongoing po yung summary hearing dismissal. Hinaharap po natin ito at tinitignan natin sa positibong perspektibo, Mamalu, dahil ito yung nakikita natin na hindi lamang mga non-commissioned officer, mga sargento, patrolman ang dumadaan sa ganitong proseso. In fact, for this year alone na Mamalu ay mahigit 115,000 plus na po ang kinonduct nating random and mandatory test to really assert yung ating objective na linisin itong hanay ng ating kapulisan, particularly sa paggamit po ng illegal na droga. Okay. Colonel Jean, so yung 115,000 na drug testing incidents na ginawa ninyo, out of ilan po ba ang kapulisan natin ngayon? Ang PNP ay 150,000 strong o 200,000? Ano po ba yung total figure? 228,000 po kami ngayon, ma'am. At yung sinabi ko nga po, ma'am, figura na 115,000 mahigit na mga random drug testing po natin ay magtutuloy-tuloy po yan. Hindi lang sa ngayon natin ginagawa yan, all year round po yan. At hindi lamang po limited yan dito sa NCRPO at walang exempted po dyan from the patrolman up to the Chief PNP ay dumadaan po sa mga random drug test po. Okay. Colonel Jean, paliwanag nyo nga, pagka po ang isang pulis ay nagkaroon ng parang aberya sa conduct, sa administrative man o criminal, meron ho yatang 3 ahensya na nag-iimbestiga. Ano po? Tapos ang madalas nadidinig ng mga tao na dismiss na. Pero paano ho yung due process? Ano ho ba yung mga parusang ipinapataw pa? So merong NAPOLCO, may IAS, Internal Affairs Service, merong PLEB. Ano po? Ikwento nyo nga po, paano yung nagiging investigasyon at pagpataw ng parusa? Maliban po sa Philippine National Police na meron po kaming sariling PNP disciplinary machineries, ay tama po kayo, nabanggit niyo po ang NAPOLCOM, which exercises operational and administrative control over the PNP, ay meron din po silang authority para mag-conduct po ng investigation, particularly yung admin cases. Ang IAS po, yung Internal Affairs Service, ay meron din pong authority para magsagawa po ng investigation at yung huli nga po yung PLEB. Ang IAS po ay hindi po siya considered na disciplinary authority, recommendatory lamang po yung kanyang mga decision at yan po ay dumadaan po kaysa kung sa level po ng mga NSUs at national headquarters ay si Chief PNP po ang pumipirma po ng mga recommendation ng Internal Affairs Service. Doon naman po sa mga rehiyon ng mga regional internal affairs service ay yung pong mga regional director po. Yung sa NAPOLCOM po, ma'am, ay ito po, pag ang NAPOLCOM po ang naglabas po ng desisyon ay hindi na po dumadaan po yan sa PNP at yan po ay dadaan sa proseso kapag dumaan po yan sa summary hearing dismissal at mga administrative proceeding. May proseso po tayo as part of due process kapag ikaw po ay nasampahan ng kaso at may lumabas po na probable cause sa ginawa pong pre-charge investigation, ay bibigyan ka po ng pagkakataon na sagutin ang iyong reklamo para pabulaanan kung ano man yung reklamo laban sa iyo. Kapag lumabas, ma'am, ang decision po niyan at adverse po ang iyong decision, meron ka pong penalty, ay meron ka pong karapatan na mag-submit po ng motion for reconsideration at ilalagay po doon kung ano yung mga argumento mo. Kung ito naman po nga iyong motion for reconsideration ay ma-deny, meron ka pa rin pong karapatan na mag-appeal. Kung sa PNP po ang first unit po na nag-take cognizance ng case, ang iyo pong appeal ay aakyat po sa NAPOLCOM being an appellate body po. Kung ma-deny pa rin po yan, aakyat po yan sa civil service hanggang kay SILG po. Opo. At meron din pong MOLEO, ang ombudsman, ano po, yung military and other law enforcement offices. Paano ho yun? Anong mga kaso ang naisasampa at ano yung pataw na liban sa suspension o dismissal na madalas nating nadidinig? May mga pulis bang nakukulong?
Meron po tayong nakukulong Mamalu na mga pulis at recently yung mga previous cases po ay nabalita naman po yan Correct. na may mga pulis po tayo na nakonvict at eventually nakulong. Nabanggit niyo po yung ating yung military and other law enforcement office nga po ng under the ombudsman. Ang nasasampahan po ng kaso diyan ay mga uniform personnel po at kapag aakyat po yung kadalasan ang ombudsman po will take cognizance of cases involving po yung mga pulis po natin na may salary grade po na 27. Yan po yung mga police colonel pataas po. Kapag sila po ay meron pong reklamo sa kanila in relation to the performance of duty, ang mga kaso po nila ay po pwede pong iakyat at isampa po sa ombudsman. Okay. Pero Colonel Jean, recently, ang mga kaso hindi lang tungkol sa administrative misdemeanor. Ano po? Meron hong dalawang bata, 15 taong gulang, si Jemboy at si John Francis na napatay dahil mistaken identity. May road rage incident, dating pulis pero nakakolekta daw ng kanyang separation pay. Itong mga kasong ito parang tila napapasok kayo sa gusot recently. Parang kakaiba ho yata na may mistaken identity cases. Ba't ho ganun? Kami sa Philippine National Police, Mamalu, ang unang aamin po na may mga lapses at malaking pagkukulang po yung mga pulis na na-involve po dito sa kaso nga po ni Jemboy Salazar diyan po sa Nabotas at doon po sa Rodriguez Rizal at yung road rage involving po ng isang ex-police officer. At lahat po ito ay seryosong pinag-aaralan at seryosong ina-address po ng PNP. Yung mga pulis po dyan na na-involve ay nasampahan na po ng kaso. In fact, yung sa Rodriguez po ay hanggang ngayon po ay nakakulong. Yung participation naman ng isang ex-police officer doon sa isang insidente dyan sa Quezon City ay matagal na pong na-dismiss yung pulis po na yan. At again, yung mga actions po ng PNP dyan, ang gusto lang po namin sabihin ay seryoso po natin itong hinaharap at pinag-aaralan kung paano pa po natin mai-improve at ma-address itong mga insidente involving our police officers po. Para po sa mga pamilya at sa civilian in general, parang tila ang pulis, kung hindi nagkakaroon ng ganitong insidente, hindi mo naman nalalaman o hindi ninyo ibinabalita na may mga sumabit na pulis sa iba't ibang kaso. Wala hong pagpapaliwanag. Parang tipong meron kayong cleansing, internal cleansing na ginawa, tapos ngayon sa mga insidenteng to, laban bawi ang nangyayari. With due respect, Mamalu, kagaya ng sinabi ko nga kanina, itong mga datos natin ng mga nasasangkot na mga pulis ay from time to time ay nilalabas natin yan. Tayo naman ay open at transparent sa mga action taken natin at hindi dyan sa mga nilalabas po nating mga releases ay nandyan po yung mga nature po ng mga pulis natin at hindi natin itatago ito, Mamalu. Yun ang kaya natin i-assure sa atin na lahat ng mga pulis na nai-involve dito ay inilalabas natin yung mga kaso. In fact, hindi lang basta inilalabas, kami rin po ang tumutulong para ma-prosecute po sila dito sa mga kaso ng ibang mga pulis involving po ng mga misdemeanor or even grave misconduct. Ang mga tumatayo din minsan ng mga testigo dyan ay mga kapwa pulis, which is a clear indication po talaga, Mamalu, na kami po mismo dito ay ayaw namin na nababahiran po yung mga uniforme po namin na mga masasamang mga pulis na kagaya po nitong mga pulis na nai-involve po. Okay, para malinaw din po, maraming trabaho na iniaatang sa balikat ng ating mga pulis. Ano po? Pero ang crime volume, ang report po bumaba nitong nakaraang quarter. Ano po? Pero ang mas maraming kaso ngayon crimes against property, theft, robbery, konting taas ang murder. Pero mababa ang mga crimes against persons. Bakit po ganun? Ano po yung obserbasyon nyo? Talagang naghihirap ang mga Pilipino at kapit sa patalim? Nakuha po natin the other day yung ating crime statistics mula Enero hanggang September 5 of this year ay nakapagtala pa rin po tayo ng around 8.80% na pagbaba ng ating mga kaso at kasama po dyan yung nabanggit po nyo na crimes against property and crimes against person. Pumasok na ma'am yung bare months natin. Alam natin ma'am na pagkaganitong mga kaso ay there is a somehow anticipation na tumataas din po yung ating mga crimes against property dahil
probably one of the factors we are considering dyan is yung mga kababayan natin na hirap din at mas gusto nila yung easy money, nandurupot, nagnanakaw, nango-hold up. Kaya naman itong mga ganitong klaseng kaso, ma'am, ay talagang seryosong pinag-aaralan ng PNP. Yung ating crime clocking ay talagang ina-identify natin yung mga crime-prone areas. Nagmamap po tayo kung saan nangyayari itong mga holdapan, itong mga nakawan, at itong mga salisi para may i-adjust din po natin yung ating mga deployment at masiguro natin na yung ating police presence and visibility doon sa mga areas identified ay masustain po natin para mapababa o at least ma-minimize, hindi man totally mawala itong mga ganitong insidente po. All right. So marami man ang trabaho pero parang dumarami ang personnel o mga employee ng Philippine National Police. Ano po? Sabi ho ng Department of Budget and Management, ang excess position sa Philippine National Police nagkakahalaga ng 26.7 billion every year. Tila lagpas-lagpas daw sa approved plantilla o items ang inyong mga officers hanggang sa rank and file. Halimbawa, 3 lang daw ang approved para sa Lieutenant General, pero ngayon merong 8. Meron hong parang dagdag pa ho yan, patong-patong hanggang sa baba. Ano ho? Bakit ho sumobra yata ang personnel ninyo? Ang laki ng pondo na nadadagdag at kailangang pang-suporta. May explanation po dyan na Mamalu, although mahaba po ito, but suffice to say, ang pwede ko pong may share po sa inyo, na ito pong mga sinasabi po ng mga excess na mga police officers and even yung mga created position and upgraded position, ay in concurrence po ito at aprobado po ito ng NAPOLCOM, hindi lang po yung existing commissioners ng NAPOLCOM ngayon, even yung mga previous members po ng NAPOLCOM commissioner. Just to give you a context, bakit po natin kailangan na magdagdag ng mga police units? Bakit kailangan po natin i-upgrade yung ating mga table of organization? Siguro kung Mamalu, well aware ka, mga 5-10 years ago, yung ating mga cases na related sa cybercrimes ay hindi ito natin na-address dahil wala tayong dedicated na PNP unit na nag-a-address dito. So sa ating pag-aaral, mahabang pag-aaral, ay kailangan nating mag-create ng isang unit, particularly yung PNP. Sa example is PNP Anti-Cybercrime Group to address. Kailangan kasi natin to meet the demands of time kung bakit nagke-create po tayo ng position. Na-mention nyo po, bakit nagdagdag tayo ng 5 lieutenant generals, dati ay 3 lang yan. Sila po ma'am ay inilagay po natin sa mga posisyon na tinatawag po natin Area Police Command. Kung iahantulad po natin yan ma'am sa military, sa Armed Forces of the Philippines, na meron po silang NOLCOM, SOUTHCOM at yung mga West MINCOM unit, ipinaturn po dyan ng PNP dahil mas malawak po ma'am ang jurisdiction po ng PNP hanggang sa mga barangay, hanggang sa mga station, may mga police tayo. Kailangan po natin ng counterparts na mga senior officers na po pwede pong humarap sa ating mga counterparts para i-address yung mga current criminality trends at iba pa pong mga insidente, lalong-lalo na po related sa insurgency, related sa mga disaster response po natin. So lahat po ito ma'am na nabanggit po nyo ay may paliwanag po at as of yesterday nga po ay nakipagpulong po ang pamunuan po ng PNP sa representante po ng Department of Budget and Management para i-explain po. Ito pong mga pera po na ito ay hindi po nalustay, nagamit po ito sa tama at kung may mga unfilled vacancy lang po doon because there are instances ma'am na hindi natin na-filled up yung mga rank profile kasi hindi po tayo nakakapag-promote. But suffice to say ma'am, we want to assure you na wala pong nalulustay na pera po ng gobyerno o pondo po ng bayan. Okay, pasintabi Colonel Gina, no? Pero parang tipong from the generals hanggang colonels, hindi masyadong talamak yung excess, ano po. Pero pagdating po sa pwesto ng major, 3,700 ang nandiyan. Ang approved, 2,200. 1,500 ang excess. Kapitan, 5,347 ang nasa pwesto. Imbis na approved, 3,500 lang. 1,800 ang sobra. Staff Sergeant, 46,942 instead of 15,213. Abay, lagpas ho sa 30,000 ang excess nyo. Corporal, ganun din po, lagpas 30,000. Pero parang, bakit ho ba dumami ng ganun? Kasi kung sabi ninyo may mga bagong tungkulin, katulad ng pagsugpo ng cybercrime, ito ho'y parang pulis sa ground level.
Bakit ho ba? May epekto ho ba ito na parang nagdaragdag pati yung mga escort service ng mga politiko o yung mga appointee ng mga mayor, governor? Parang tila sobra ho. Halos 1,000% ang itinaas ng ibang pwesto. Kagaya ma'am, kagaya ma'am ng explanation ko po ma'am earlier ma'am, na hindi po meron po tayong yearly recruitment quota. So tumataas po talaga yung strength po natin. Ilan po ang population po ng Pilipinas po ngayon? Kung sasabihin ko nga, bumalik po tayo doon sa kinreate po yung Philippine National Police under Republic Act 6975. Ang population lamang po ng Pilipinas noon is nasa around 160. Ang police to population ratio natin during that time ay mga 1:3,000 mahigit. So binigyan po tayo ng DBM noong 2015, if I'm not mistaken po, ng 10,000 na i-recruit natin. Dahil namimit na po natin, maliit na po yung percentage of compliance po natin. Sa ngayon po kasi ma'am ay nasa around 1:700 pa po tayo. Malapit natin na nang mamit. Pero habang tumatakbo po yung tumataas po yung population po ng ating bansa, ay kailangan din po natin humabol ng recruitment. So itong mga sinasabi niyo po na ito ay base din po doon sa tumaas din po yung manning requirements po ng PNP. Hindi lamang po doon sa third level officers, pati na rin po dito sa ating tinatawag na mga second level officers, dahil itong mga ito po ay ni-recruit po natin para po i-fill up yung mga sinasabi niyo nga pong vacancy. At ito pong mga vacancy po na ito ay ma-fill up once ma-comply na po natin yung manning requirements po natin. But like I said earlier, Ma'am Malu, we want to assure everyone po na lahat po ito ay dokumentado at hindi lang po ito isang gabi na pinag-isipan ng PNP. Lahat po ng mga additional personnel, additional position, lahat po yan ay dumaan sa proseso, inaprubahan po yan ng NAPOLCOM. Okay. Naintindihan ko po dahil talaga naman hong malaki na yung populasyon ng Pilipinas, 110 million. Pero parang tila kakaiba na ang PNP lang ang may excess positions habang kinukulang tayo ng mga guro, kinukulang tayo ng mga health workers at sa ibang ahensya talagang kulang na kulang. Scientists, cybersecurity experts, etc. Parang hindi ho ba medyo nakakalungkot itong sitwasyon na to na sa police nakatutok ang paglobo ng ating mga personnel habang kapos tayo sa ibang sektor na napakahalaga din naman. Naiintindihan natin ma'am yung mga sentiments po ng ibang mga sektor na tumitingin dito sa datos po na ito dahil tama po kayo, kulang po tayo sa mga guro, kulang po tayo sa mga nurse and we commensurate doon sa kanilang sektor. But on the part of the PNP, kung yung mga nakikita po natin na mga excess position po na ito ay sabi ko nga po kanina, may explanation po yan. Once matuloy po itong mga napindin po na mga promotion, hindi lamang po sa third level, doon na rin po sa second level, ay mapifill up po itong mga ibang position na makikita naman natin na may kulang. Nung napansin po natin, case in point na po, sinasabi natin na kulang, na excess po ang isang staff sergeant. Kung titignan mo po, yung susunod na rango po doon ay malaki po naman po yung variance at kakulangan. So, tinitignan natin doon, mas mapabilis yung promotion, ma-fill up yung mga may negative variances po at maipapaliwanag po ito ma'am. Once ang PNP po ay makapagpulong po at sabi ko nga po kanina ay nakikipagpulong po ang PNP at mapapaintindi po natin sa concerned agencies kung saan po saan po kung bakit may mga ganitong variances po dito po sa table of organization po ng PNP. Alright. So sa madaling sabi parang tipong ang picture na binubuo mataba sa taas, heavy, fat sa taas, sa middle part talagang medyo sobrang taba lalo at manipis o payat sa baba. Ganun po ba? Kulang yung sa baba? Hindi po kulang Mamalu, kundi yung ina-explain ko nga po, yung nakikita niyo po, yung mga sinabi niyo pong datos na bakit may excess of sa ganitong klaseng rango dahil nga po yung promotions po natin may mga kino-comply po tayo sa mga minimum qualification standard kapag ang PNP personnel po natin ay hindi nami-meet yung mga qualification standards na yan ay nabibinbin ang mga promotion. Pero once ma-comply po nila yan, once katulad po ngayon during election period po ay wala pong promotion po, wala po tayong promotion po. So nangyayari po yan ma'am ay nabibinbin po yung promotion, but these vacancies at this excess po will be properly explained po in the proper forum at sabi ko proper forum nga po at
Sabi ko nga po ma'am, ang PNP leadership po ay handang ipaliwanag po ito at ang suffice to say yung sinasabi nga po na billion na worth of money po na napunta sa hindi tama ay hindi po. Yun po ay we want to categorically state po na wala pong nasayang o naabusong pondo po ito dahil lahat po itong naibigay po natin na mga sweldo po ay within doon sa object class pa rin po natin kinuha. Alright. At malinaw naman pag personal services, diretso sa tao, ano po yung pagbabayad? Unless mga ghost employees po itong mga numero na nahalaw ng Department of Budget and Management. Tama po ma'am, kaya nga po sinabi ko po ma'am, yung mga sinasabing mga excess amount of money po na ito ay mga personal services po to. So ginamit din po ito sa the same object class. Wala pong realignment of funds po dito. Within the object class din po ito ginamit. Alright. Ngayon, punta tayo doon sa parang medyo sikreto na pondo, intelligence and confidential funds. Sa 2024 budget na proposal, abay aabot to sa 9 na bilyong piso ang combined confidential at intelligence funds na hinihingi. Pero ang pinakamalaking bulto sa Office of the President, nagpas 2 billion. Sa Office of the Vice President, 650 million, OVP at DepEd. Ang PNP, magkano po ang makukuha? Sa ngayon po ma'am, I don't have the exact figures po doon sa nire-request po nating intelligence funds. But sa kabuuan po ay ang proposed budget po natin is mahigit 195 billion, which is 2.4 billion higher than the 2023 budget po. So definitely po ay nakapaloob po dyan sa ating proposed budget po yung tinatawag niyo pong intelligence funds at confidential funds. But I don't have the exact figure right now po. Okay. Ngayon, ang hindi klaro sa mga tao ay kasi ang DepEd po ay humingi ng confidential at intelligence fund para daw tutukan yung recruitment sa 16 na eskwela sa Metro Manila. Hindi ho pinangalanan, pero nare-recruit daw ng mga NPA. Ito po ay elementary to high school, senior high ang sakop ng DepEd work. Hindi ho ba kaya ng pulisyon gampanan? Kailangan pa ba ang DepEd may sariling confidential at intelligence fund? With due respect, Ma'am Manu, I'm not in the position to really explain at wala ako sa poder para ipaliwanag kung ano po yung mga budget na pinupose po ng ibang ahensya po ng gobyerno, particularly yung sa office po ng ating kagalang-galang na pangalawang Pangulo. On the part of the PNP po, katulad po ng sinabi ko, ay katuwang po natin ang ibang ahensya ng gobyerno, both the civilian and uniform service po sa to make sure na itong ating mga confidential funds ay nagagamit po sa tama. At yun naman po ma'am ay ginagawa natin itong mga pagmomonitor natin ng mga possible recruitment ng mga kabataan natin ay kasama po yan sa mga patuloy po nating minomonitor. At yan naman po ay seryosong tinitignan at tinatrabaho po ng PNP with or without ito nga po kung sakasakali yung nga po maaprubahan itong ating proposed budget. Kung hindi man po ay just the same, we will maximize whatever funds will be allocated to the Philippine National Police po. Okay. Nabanggit ko kasi pero wala nga akong pangalan. 16 na high schools daw sa Metro Manila ang merong recruitment activities ang mga NPA. Ito po yung mga batang edad 12 hanggang 18, sabihin na natin, 14 hanggang 18. Pero ang malinaw ho, sabi ho ng mga guro, di dapat sila yung unang tinutukan ng hininga ng tulong. At saka parang kung sisilipin po natin, ngayon lang ho kasi nagkaroon ng ganito kalaking request for confidential at intelligence fund ang DepEd na parang medyo pahiwatig na nagkukulang ang PNP. Na-monitor nyo ba itong 16 na eskwelahan na to, high schools, na merong recruitment? At hindi ba pwedeng yung mga guro at principal ang unang responder sa mga ganitong kaso? Again, like I said earlier, ma'am, I really cannot speak on behalf of the Department of Education. But on the part of the PNP, what we can share, ma'am, is itong ating monitoring sa ibang mga school at we want to at least align dun sa sinasabi nga po ng Department of Education na meron po talaga tayong ilan na namomonitor na may mga attempt to recruit yung ating mga kabataan para sumali sa mga progresibong grupo. Yung ating AFP, ganun din, may sarili po silang efforts. At tama po
kayo na mention nyo, di ba dapat ang nakakaalam ang may mga guro at meron po tayo mga coordination sa mga school administrator at maganda po yung ating relasyon sa mga school management. Kaya nga po sila rin po mismo ang nagpo-provide sa atin minsan ng mga information kapag may napapansin po sila na mga possible attempt sa recruitment. At napakalaking trabaho po ito at kailangan po natin gawin ito, Ma'am Malu, dahil ayaw natin na yung mga kabataan natin as early as elementary ay mapukaw yung kanilang kaalaman at mahikayat sila sa isang mga maling pamamaraan ng paglaban sa gobyerno. Gusto natin sila na imulat sa tama, kaya nga binibigay natin sa kanila ang magandang edukasyon, ino-orient natin sila hindi lamang sa pag-iwas sa mga illegal na droga, minumulat natin sila kung paano sila makakaiwas sa mga possible recruitment ng mga ibang grupo po. At yan po, ma'am, ay magtutuloy-tuloy. At natutuwa din kami, ma'am, na yung mismong Department of Education already take cognizance of this continuing problem. At ang PNP po, even ang Armed Forces of the Philippines po, will closely coordinate with the Department of Education on this matter po. Okay. Pero ma'am, hindi ho ba redundant o parang tipong doble-doble? Kasi sa NTF-ELCAC, ang aking nabasa, kasama naman yung iba't ibang departamento na nagko-coordinate kayo. Parang ba't magkakaroon pa ng hiwalay na pondo ang DepEd? Di po ba ang DepEd may partnership? Ganun din ang ibang mga departments natin sa NTF-ELCAC. So, sino ho ba talaga ang tumutugi sa mga komunista? NTF-ELCAC, hiwalay pa yung mga ahensya? Parang redundant po yata. Wala pong redundancy doon, with due respect, Ma'am Malu. Kinreate po yung National Task Force to End Local Armed Conflict po purposely to end insurgency, more than 50 years of insurgency problem sa ating pong bansa. Okay. Yung tinatawag po nating whole of nation approach, hindi po pwedeng kakayanin lamang po ng uniform service ng PNP, ng AFP, ang even NBI to address at tapusin na natin itong insurgensya sa ating bansa. Napakalaking bagay po na nandyan po yung National Task Force dahil marami na po, malaki na po ang naiusad natin doon sa ating objective para tapusin po itong laban. Marami na pong nagbalik loob sa ating gobyerno. Yung mga programa po ng national government na naibaba na po natin doon sa mga barangay para maramdaman po nila na ang gobyerno naman po ay seryosong tugunan kung ano man po yung mga suliranin ng ating mga kababayan. Ang PNP po will be focusing on the enforcement side, but the case of Department of Education, the Department of Social and Welfare Development, may sarili po silang mandato kung paano po i-implement yung kanilang mga objective po ng ahensya. Ang importante po dito ngayon ay nakikita po natin na nagtutulong-tulong po yung mga ahensya po ng ating gobyerno para wakasan na nga po itong insurgency sa ating bansa. Okay. Mama, tanong ko, sa topic ng pension fund, yung Military and Uniformed Personnel Pension Fund, ano po yung timpla? Ano yung mga pakiramdam at ano yung opinion ng ating mga pulis pagka sinabi na sana ay mag-contribute na rin kayo kaysa gobyerno ang sasalo ng buong pondo para sa pensyon ninyo? Well, we have to admit, Mamalu, at the first instance po ay medyo apprehensive ang pagtanggap po ng ating mga kapulisan dahil for the longest time ay wala naman pong contribution ang ating mga pulis doon sa ating mga retirement funds, not only on the part of the PNP pati po yung sa military, but kaya nga po nagkaroon po ng consultation mula po dito sa national headquarters, regional, provincial hanggang sa pinakababa po para ipaliwanag po sa kanila dahil nga po binanggit nga po ng ating mga financial advisors po na darating ang panahon na yung malaking bahagi po ng ating pondo ay mapupunta na lamang po sa pagbibigay ng retirement funds. At so far naman po ay nagpapasalamat po tayo sa ating mga mambabatas na pinakinggan din po nila yung ating agam-agam, yung ating mga suggestion, and hopefully magkaroon nga po ng compromise of middle ground para nga matuloy, makuha natin yung objective ng ating national government at the same time, ma-address din po yung agam-agam ng ating mga uniform personnel po. Nagsumiti po ba kayo ng parang proposal o formula kung magkaano yung contribution na kakayanin? Halimbawa by phases. Meron ho bang ganon? Kasi yun yata yung pinag-uusapan ngayon. Ano yung kayang pasanin ng ating mga pulis para mag-contribute naman sila at para mabawasan yung financial burden na gobyerno ang nagtutustos sa inyong retirement benefits?
Ang proposal po, ma'am, is mandatory 5% mandatory contribution for the first 3 years, and then itataas po yan at ng 7%. Doon po sa mga active and eventually ay 9% po. But doon sa mga new entrants po ay automatic po ay 9% po kaagad sila. So ito naman po ay tinitignan natin sa positive perspective na ang objective ng national government ay medyo mabawasan yung financial burden ng national government. Ang PNP naman po ay bukas. Sabi nga natin, nung maipaliwanag po ito sa karamihan po sa ating kapulisan, ay naintindihan naman po nila. So iniintay po natin ngayon yung final version po nitong adjustment po sa NUP pension scheme po natin. And hopefully, sabi nga natin, nagpapasalamat po tayo sa ating mga mambabatas na kinonsider din po itong mga saloobin po ng ating mga uniform personnel. At in fact, there are some lawmakers nga po natin ay naghanap din po ng mga pamamaraan kung paano nga po matulungan yung ating uniform personnel on this matter po. Linaw lang po natin, Colonel Jean, yung 5% ay gross pay, overall compensation, o parang net pay, net of taxes? Ano po yun? 5% ng magkano? Actually, 5% po, ma'am, nung aming net pay po, yung ating tinatanggap po, yung ating mga base pay po ay mababawasan po yan ng 5%. Kasi kung titignan mo yan, ma'am, medyo sa isang pulis ay medyo mabigat po yan. Lalo't ikaw ay may pamilya, kaya talagang meron po kahit paano apprehension. Pero kailangan nating ipaliwanag na sa kanila na darating po talaga ang time na kakailanganin po ng tayong mag-contribute na kahit paano para naman po hindi maapektuhan yung mga susunod pa po sa atin. But patuloy pa rin naman po yung ongoing deliberation on this matter, at antayin po natin, ma'am, kung ano po yung pinal na aaprubahan po ng ating mga mambabatas po. Okay, paki-explain nyo nga po, Colonel Jean, in real terms, yung 5% ng entry-level salary net ng isang pulis, magkano po yung equivalent noon in real pesos? Katulad po, umpisahan po natin sa isang patrolman. Ang base pay po ng isang patrolman ay nasa around 30,000 po. So kung kukunin mo po yung 5% po niyan ay nasa 1.5 po. Kasi kung 10% po ng 3,000 po ay ng 30,000 ay nasa 3,000. So 5% lang po ang kukunin. So 1.5 po ang ibabawas po sa kanya. So ganun po yung mangyayari po doon for the first 3 years ay 5% po ang kailangan po niyang i-contribute mandatory, and the remaining po will be shouldered by the national government po. So habang tumatagal po yan, ang pinaka-objective po ay 9% po ang ibabawas po sa sweldo po ng ng uniform personnel po. Okay. Pero yung mga bagong pasok, sabi ninyo ay automatic 9%. Ibig sabihin, kung sila ay makakuha ng 30,000 base pay, ang kanilang babayarang pension fund contribution agad-agad ay 2,700. Di po ba? Tama po, ma'am. Yun po yung kasama sa proposal. Yung mga papasok pong mga bagong pulis ay automatic 9% po ang idideduct sa kanila as mandatory contribution. That is part of the proposal po. Okay. Pero hindi ko kaya medyo kapusin kayo ng recruits? Parang tipong labis naman. Mas maliit pa nga yung sweldo nila, lalabas, at bagong-bago pa lang sila sa serbisyo. Paano sila paaangat? Baka ho kumonte ang mag-apply. Well, to be honest with you, Ma'am Malu, hindi po nababawasan yung mga kababayan natin na gustong pumasok po sa PNP. Sa isang recruitment quota po natin, 1,000 lang normally ang kinukuha natin, pero yung mga aplikante natin ay umaabot minsan sa more than 10 to 15,000. So ngayon natin matitest na kung ito ay may implement talaga na magkakaroon po ng mandatory contribution. Yung talagang ang puso at isipan ay talagang para sa serbisyong publiko, itong ating magiging sweldo ay will come secondary na lang po. Although mahirap ang buhay, alam natin bago pa sila pumasok ay nababalita naman ito ang magkakaroon ng mandatory requirements. Kung in spite of that ay willing at gusto nilang pumasok sa serbisyo, ay yun naman ay ating i-welcome po, at we have to commend for those na alam nila na magiging mas mababa compared before yung magiging sweldo nila, and take home pay to be exact. And then pinili nilang pumasok, and then ibig sabihin naman buo ang paniniwala nila na gusto po nilang magsilbi sa ating bayan po. Okay. Pero yun pong mga hindi na inactive service, mukhang tila malaking community din po yun, yung mga retirado na. At ang kalakaran sa inyo pong pension scheme ay
Kung nag-retire ka na patrolman, PO1, pag nag-retire ka, PO2 ang rank mo at equivalent pay, current salary rates. Ganun po, di ba? Big Yes sabihin, po, ma'am. may Yun ganansya po. pa rin. Mhm. Yun po yung tinatawag po natin na pero hindi po apektado yung mga nag-retire po dito po sa mga proposed adjustment po sa ating pensyon. At isa nga rin po yan sa tinitignan nga po natin na proposal ng ating mga financial advisors na maputol na po yung tinatawag nga po nating indexation na kapag pati rin po yung mga one rank higher Ayun. po na salary privileges po. So lahat po yan, ma'am, ay pinapag-aralan and hopefully po ay we could come up with a better and acceptable version po ng kanilang mga proposal po. So kung ikaw ay pulis, halimbawa middle level o yung parang senior grade ka na, pwede ka nang mag-optional retirement para hindi ka na masakop nitong bagong policy sa pension fund, di po ba? Kahit naman po even prior dito sa mga discussion po sa ating mga adjustment ay meron po sa ating laws na once you acquire at least 20 years in the service po ay po pwede po mag-apply po ng optional retirement. They have the option po kung sa tingin po nila ay ayaw na nilang abutan dito sa adjustment po ay hindi naman po natin sila mapipigil na mag-early retirement. But again, sabi ko nga po kanina ay tignan po natin at naniniwala po tayo sa wisdom po ng ating mga mambabatas at ng ating presidente on how to really address itong sinasabi po nilang needed adjustment dito po sa ating MUP po. Okay. May ideya po ba kayo kung ilan dun sa 228,000 nating PNP personnel ang parang abot sa 20 years and up ang serbisyo at pwede nang mag-optional retirement? Parang tila yun naman ho yung imamanage na net loss kung sakali dahil babayaran mo yun ng retirement benefit. I don't have the figures right now, ma'am, but what I can recall, ma'am, is tinanong po natin yung director po ng PNP Retirement and Administration Service na as of July po ay mga nasa around 1,700 plus na po yung nag-avail po ng optional retirement. Pero hindi naman po ito drastic dahil according to the director na for the past 5 years ay nandun pa rin po siya sa mga average number po ng nag-optional retirement po natin. At wala naman pong biglang taas na figura po tayong tinitingnan. But we will see po kung sakali magkakaroon po ng final version po ito at naipasa na po ito, we will see kung magkakaroon po ng upsurge ng mga mag-a-apply po ng optional retirement po. Ngayon, quick questions po tayo. Si Congressman Teves, paano ho kaya mahuhuli pa? At saka yung kanyang mga iba pang at-large na mga pinangalanan na terorista daw. Well, ang PNP po sa ngayon, Ma'am Malu, ay nag-create na po ng dedicated tracker teams para po mag-conduct po ng manhunt operation. Hindi lamang po para kay Congressman Teves, pati na rin po doon sa 4 na co-accused niya dito sa kaso na ito. Bagamat sa kaso po ni Congressman Teves, we are really confronting a challenge dahil he is outside the jurisdiction po ng Philippine government na may mga nababalita po tayo na mga lugar na siya ay di umano ay cited. Kaya naman bago pa man po lumabas itong mga warrants of arrest na related sa mga kaso po ng mga pagpatay po kay na Governor Digamo at iba pa, ay meron naman pong close coordination po ang Philippine National Police, International Police or Interpol. Bagamat itong kaso po ni Congressman Teves ay hindi na lamang po PNP ang mag-a-address dito. Ang tinitingnan po natin, nandiyan po ang ibang ahensya po ng gobyerno, Department of Justice, Department of Foreign Affairs. Kasi ang nakikita natin dyan, ma'am, since it involves other nation, we really need to have a pass through the diplomatic channel. So ang PNP po, kung ano man po ang assistance necessary na ibigay natin sa ibang ahensya ng gobyerno para po ma-serve itong warrant of arrest ay nakahanda po ang Philippine National Police. Ngayon, dun po sa usapin ng parang barangay at sangguniang kabataan elections, ano po ba yung outlook sa silip ng PNP? Marami kayang hotspots, potential at real? Well, as of dila sa natin, continuing, ma'am, yung ginagawa po nating risk and threat assessment habang papalapit po yung ating election. Siyempre may mga risk factor po tayong tinitingnan dyan. One of which is yung mga potential private armed groups na maaari pong magamit at ma-impluensyahan po yung mga eleksyon, particularly doon sa mga lugar na tinitingnan po natin na
papasok po doon sa tinatawag nating red category o areas of grave concern. Ang tinitignan po kasi palagi natin dyan ay yung mga previous history doon sa mga lugar na yon na naging magulo ba. Kaya may mga initial na po na tayong in-identify na mga areas na nire-recommend po natin mailagay po sa category yellow, category orange at category red. At ang COMELEC po ang may huling final na desisyon kung alin-aling lugar po talaga ang mapapasailalim sa mga kategorya na ito, lalong-lalo na po yung red category kung saan ang COMELEC po, motu proprio, ay po pwede pong i-declare na under COMELEC control ang isang lugar based po sa ating i-recommendang mga threat and risk assessment po. Okay. Sa madaling sabi, pagka ang pulis parang tinawag para magkaroon ng tungkulin na dagdag, hindi naman kayo tumatalima. Ngayon, bigas o overpricing dahil hindi sumusunod sa price control. Kahapon po naglibot sa mga palengke si DILG Secretary Abalos at kasama yung ilang mga pulis. Pero ano ho yung pakiramdam dito ng pulis? Dapat bang hulihin itong mga traders na to na talaga namang malulugi kung susunod sa price control o hindi naman nila talaga ayaw sumunod, ganun talaga yung negosyo. Di magsasara na lang sila. Paano ho yun? Huhulihin nyo ba talaga? Well, yung nilabas po na EO39 pertaining to the price ceiling po sa mga regular milled rice po ay again, yung nare-respeto natin yung mga nilalabas po ng mga patuntunan ng ating national government. On the part of the PNP po, ang function po natin dyan sa enforcement po ng EO39 ay we will render and provide necessary assistance doon po sa mga ahensya po ng gobyerno, kagaya po ng Department of Agriculture, the DTI po. Kapag sila po ay magsasagawa po ng kanilang mga visitorial and inspection, ay nakahanda po ang PNP na mag-provide. At kung sakasakali, sa ngayon po kasi hindi lang po yung mga retailers ang tinatarget po natin dito, lalong-lalo na po yung mga smuggler at mga hoarders po na talagang somehow nagkakaapekto sa pagtaas po ng ating mga bilihin, lalong-lalo na itong basic natin na bigas. So sa ngayon, tutulan na monitor po natin yung ating kagalang-galang na SILG ay nag-ikot na po, pero wala pa naman pong hulihan na nangyari dahil accordingly, yung ibang mga retailers po natin ay hindi pa alam na meron pong in effect po na price ceiling. So tumutulong po tayo diyan sa kung effort po ng DTI at DA para po ma-disseminate at ma-inform po sila na there is a existing price ceiling po sa bigas at after po noon at magkaroon po tayo ng request po coming from the implementing agencies ay tutulong po ang PNP po. Okay. Pero hindi ho maisip ng mga mamamayan na bumibili ng bigas. Kayo, ako, lahat tayo, ano po. Parang sa simpleng pagsusuma, paano mo naman na-enforce yung price control kung nabili nga ng mas mahal at tapos mahuhuli ka dahil gusto mo lang protektahan ang iyong negosyo. Sa madaling sabi, masasabi nga may executive order ano po na ipatupad yung price control. Pero parang unreasonable o unrealistic. Paano ho yun? Mahuhuli ba sila dapat? Parang tila maraming ibang krimen, malalaking korupsyon. Yun yung sinasabi sa social media ng atin pong mga mamamayan. Ba't naman huhulihin yung hamak na retailer o trader lang ng bigas? Dahil hindi siya kasunod. No, again, with due respect, ma'am, naiintindihan natin yung mga sentimiento ng ating mga kababayan na nagtitinda nga, particularly yung sa retailers level nga po. Nung nailabas po yung EO39 po yan, we are pretty sure po na bago po inaprubahan yan po ng ating presidente, yung mga implementing agencies po natin ay pinag-aralan po yung itong kung ano po ba yung mga magiging epekto po nito at magiging consequence po na ito. The fact na lumabas po yung EO39 ay we want to assure everyone na pinag-aralan po ito ng mga implementing agency. Ngayon, ang tanong nga po ba, magkakaroon po ba ng hulihan? And we will cross the bridge when we get there, Ma'am Malu. Sabi nga natin, ang PNP po ay handang mag-provide po ng necessary assistance doon po sa mga implementing agencies dahil sila po ang may poder pagdating po sa kanilang exercise ng kanilang visitorial and inspection power po. But again, sabi nga natin, nababasa ko rin at naririnig na kaya nga po nag-a-appeal din po yung national government sa ating mga local government units at iba pang ahensya ng gobyerno para kahit paano ay matulungan yung ating mga maliliit na mga mamimili at mga nagbebenta para medyo matemper naman yung effect nitong imposition po ng price ceiling po.
Parang nalalagay kayo sa gipit. Ano po? Kasi naiintindihan ninyo na mahirap ipatupad. At sa totoo lang, merong fair business practice na magbenta ka ng reasonable naman yung tubo kung magkano mo nabili yung iyong kalakal. Suddenly, may price control na paano mo naman ipatutupad as mahuhuli ka? Iba talaga yung bagsak nung cost of input ng ating mga retailer. Ano po? Kayo Yes, ma'am. Sabi nga natin, ma'am, naiintindihan natin bilang mga mamamayan din yung ating mga ordinaryong mga nagbebenta nitong mga bigas ngayon na nabanggit nyo nga po na bili nila sa ganitong presyo but they have to lower the price because nga may umiiral pong price ceiling. Pero gusto nating ipaintindi, sabi ko nga po, bago nga po inilabas itong desisyon na about sa EO39 I'm pretty sure po ay pinag-aralan po ito ng national government. Kaya umaapila rin nga po tayo sa kanilang pag-intindi. But on the part of the PNP, asahan niyo po ma'am na hindi po gagalaw ang PNP without the concurrence po at approval po ng mga implementing agencies po ng ating gobyerno. Opo, mukhang supply ang problema, hindi naman yung presyo, 'di ba po? Dahil kaya nga parang tipong baka daw lalong magtago ng mga bigas yung ating mga retailers and traders dahil malinaw pa sa tubig na talo sila o medyo lugi sila pag nagkataon na parang kukunin natin sa price ceiling yung pagbebenta. Anyway, Colonel Jean Fajardo, it's always a pleasure to speak with you. Meron ho ba kayong parang mga nakikita pa na parang posibleng krisis o problema na mangyayari papasok ang Pasko? Well, itong bear months, nagsimula na yung bear months natin, Mamalu. Sabi nga natin, pag ganitong pumasok na yung bear months, yung anticipation natin, yung nabanggit nyo nga po kanina, yung mga crimes against person natin, ina-anticipate natin na maaaring tumaas po yan. Kaya this early po, ay ina-identify na po natin yung mga crime-prone areas natin. Dinadagdagan natin yung ating mga deployment, particularly dun sa mga areas kung saan na may naitatala tayo ng mga insidente na mga ganito. At gusto nating i-sustain yung ating police presence and visibility. At napakalaki pong factor at pasasalamat po tayo doon sa ating mga tinatawag po nating force multipliers. Yung nakikita po natin na itatala natin ng mga patuloy na pagbaba po ng insidente ay hindi po ito kiniklaim ng PNP na sa amin po itong recognition. Hindi po. Malaki pong bahagi po dyan yung suporta ng local government units, ang ating force multipliers. At syempre ma'am, yung mismong mga ordinaryong mamamayan po natin dahil sila po mismo ay aware na kung paano maiwasang maging biktima ng mga insidente. At yun ang lagi naming pakiusap. Kapag meron po kayo nawi-witness, may namomonitor po kayo, isama na natin dyan ma'am. Kung may nakikita at namomonitor silang mga maling gawain ng pulis, i-report niyo po sa amin yan. At ang kaya namin sabihin sa inyo po ay bibilisan po natin ang pag-address po at pag-aksyon para siguraduhin po na yung mga tiwaling pulis ay mabilis nating matatanggal po sa aming hanay. Okay, paano niyo aalisin yung takot na baka gantihan sila o habulin sila nung pulis na isusuplong? Yung kanilang confidentiality, yung kanilang pagkakakilanlan, we make sure po ay iniingatan po natin ito. Yun yung kapag ka po pwede po kayo magsumbong sa amin at meron kayong agam-agam na maaari po kayong ma-identify doon sa inyong lugar po, pwede po kayong hindi doon mismo sa kung saan station na kayo nakatira ay maaari kayong ika nga ay matunton. Pwede po kayong mag-report sa mas mataas po na mga police station kung sa provincial headquarters, sa regional headquarters, even sa amin po. We will treat with utmost confidentiality po yung mga binibigay niyo pong information at sisiguraduhin po namin na i-validate po natin to ng husto at once may ebidensya po kami, masisiguro po ninyo na hindi po natin ito tolerate dahil naniniwala tayo, Mamalu, na ang isang pulis kapag gumawa na ng masama at gumawa na ng krimen, hindi na dapat ito ituring na pulis kasi criminal na ito eh. Dahil the fact na ginawa niya iyon using particular kung nandun pa siya in the performance of his duty, iba na dapat ang magiging treatment namin. Yes, kabago namin sila, pero it does not prohibit us from prosecuting them also. Okay, so ang mga tiwaling pulis, isuplong sa mga tapat na pulis. Ganun yung sinasabi niyo at huwag matakot. Tama po ma'am dahil sabi ko nga
Admittedly, may mga lapses, may mga pagkukulang, pero hindi po ito yung kultura ng buong institusyon. Iniyayaka po namin itong mga pagkakamali na ito dahil this will give us a chance to improve our processes and procedures. But at the same time, gusto natin din ipaliwanag, ma'am, na hindi ito ang norms, hindi ito ang kultura ng buong Philippine National Police. Marami pa rin po tayong police na matitino, tapat sa kanilang serbisyo, at yung mga matino at tapat sa serbisyo ang makakapag-assume po sa ating mamamayan na gagawin po natin ang tama para maging karapat-dapat din naman po tayo sa tiwala at sa kumpiyansa po ng ating mga Pilipino po. Lahat po yata tayo yan ang nais na mangyari. Huwag na sana magkaroon na naman ng insidente na makakabawas sa pagtitiwala ng mga tao sa mga pulis natin. Ano po? Keso itong mga recent incidents, kahit kakaunti, sabi niyo hindi representative, talagang tila talamak at saka parang kahindik-hindik na mga pangyayari. Sabi ko nga, Ma'am Malu, kung ang ating mga mamamayan ang nasasaktan at nagagalit sa mga ganitong insidente, kami rin po, ma'am, na nasa hanay ng pulis ay nasasaktan, nagagalit, at ayaw namin na ito nga ang maghari sa mga isipan ng ating mga kababayan. Kaya nung recently nga po dito mga insidente na ito, no less than the leadership of the PNP from the Chief PNP doon sa dalawang Deputy Chief PNP at doon sa ating pang-apat na pinakamataas na leader ng pambansa, ay sila po mismo ang umikot sa mga station po, sa mga region, sa mga probinsya para kausapin po yung ating mga pulis, yung ating mga field commanders para palalahanan sila na just do the right thing dahil hindi tayo mawawala. Meron tayong police operational procedure, yun lang ang kanilang tungtungan. Hindi sila mamamali ng kanilang gawain. At yun nga, isa pang tinitignan natin diyan yung Doctrine of Command Responsibility. Pinag-aaralan po ngayon ng PNP hanggang saang level ba natin po pwedeng i-exact yung command responsibility dahil dapat ang mga commanders, ang mga supervisor ay dapat alam nila yung ginagawa ng kanilang mga subordinates. They cannot give a flimsy excuse na hindi nila alam yung ginagawa ng kanilang mga tao. Dapat alam nila. So hindi na lamang yung mga pulis na involved ang ating dinidisiplina ngayon, pati na rin po yung kanilang mga immediate commanders. Opo. At siguro sa isip ng mga tao, nasa na po yung General Torre, yun ho nagpa-presko, nasa na ho yung Colonel ng Mandaluyong na sabit sa paggamit ng droga at saka yun pong si Mr. Gonzales na nanutok. Ano ho yung sitwasyon? Anong mangyayari sa kanila? At may alam ba kayo kung yung investigasyon sa kanilang mga nagawa matatapos na? Yung pong sa kaso po ni Mr. Gonzales ay nakapagsampa na po tayo ng kaso na alarms and scandal dahil nga po sa ginawa po niyang pagkasa ng baril doon po sa nakita po nating lahat doon sa video. Doon naman po sa kaso po ni Colonel Herente nga po na nagpositibo po sa illegal drugs ay tumatakbo na po yung kanyang pre-charge investigation dahil lumabas na rin naman po yung confirmatory test na positibo din po yung same urine sample na kanyang sinubmit. Meron pa po siyang alam ko na natitirang araw doon sa kanyang 15 days kung i-challenge po niya itong result po. Kung wala pong challenge ay magtutuloy-tuloy po yung pagsampa ng kaso sa kanya for conduct unbecoming of a police officer that will merit dismissal from the PNP service. On the part of General Torre ay siya po mismo ang nag-resign po sa kanyang pwesto at bumaba para bigyang daan po ang isang impartial investigation. At kung meron pong makikita ang PNP na pagkakamali, lapses on his part, ay hindi po mangingimi ang PNP na impose po ang karampatang parusa laban po sa nasabing opisyal po. Okay. At sa mga magulang at pamilya ni Jemboy at ni John Francis, yung mga batang napatay dahil mistaken identity, ano po ang outlook? Kailan matatapos yung paglilitis ng mga kasong isinampa? Unang-una, ma'am, naipaabot na po natin yung ating pakikiramay at pagsimpatya po sa pamilya po ng mga nasabing bata po. Yung kaso po ni Jemboy ay naisampa na po, ma'am, yung kaso po sa prosecutor. Naisubmit na po yung mga supplemental evidence na maaaring makapagbigay po ng giya sa ating mga prosecutor kung ano po ba yung isasampang kaso, kung yung po bang unang isinampa na reckless imprudence resulting in homicide ay pwede pong iakyat po ito ng murder. Ang bola po ngayon, ma'am, ay nasa prosecutor's office. Yung mga pulis po dyan ay tumatakbo na rin po yung summary hearing proceedings at
hopefully within the period of 60 days po ay ma-resolve po itong kaso po ng mga pulis. Doon sa ibang kaso, ma'am, ay yung iba po, particularly doon po sa Rodriguez Rizal, ay naisampa na rin po yung kaso laban sa pulis po na yan, at hanggang ngayon po ay nakakulong po yung pulis na yan. At yun po yung ating palaging binibigay na assurance, ma'am. Lahat po itong kaso na ito ay nakikipagtulungan po ang PNP para makamit po ng mga naiwang pamilya yung hustisya para po sa kanilang mga mahal sa buhay po. Alright. On that note, kami po'y nabigyan nyo ng konting pag-asa na baka may mga pulis pa rin. Marami sila na dapat pagtiwalaan. Hindi naman natitiwali ang mga gawi. Maraming salamat, Colonel Jean Fajardo, the first female spokesperson of the PNP at isang abogado. Magandang araw po, Colonel Jean. Magandang araw po, Ma'am Malu, at maraming salamat po.